Hello guys, good morning. Ma'am sir, good morning. Sa mga ka-farmers ko dyan, good morning. Kumusta kayo? Narito ko ngayon ulit sa aming backyard calamansi farm. Ikot-ikot lang. So ayun dito, base sa aking naobserbahan, halos lahat, sabihin natin mga 80% ay naglabas ng bulaklak yung mga calamansi. Ayan o. Ito ay sa kadahilan ng mga nakaraang araw na umulan. Yan. Yan o, ang dami o. So ngayon ay Sabado, May, ano bang May ngayon? May 25. Yan. So mula paglabas ng bulaklak, bilang tayo ng 3 to 4 months. So May, katapusan June, July, August. Yan. So pagdating ng August, expected po na ang presyo ng kalamansi ay bababa, magmumura. Dahil kung yun ay sa ibang farm, kalamansi farm ay kasabay na namulaklak. So ayan, dahil ang kalamansi, kasi sa experience at sabi na rin ng ibang nagkakalamansi, basta na stress yung kalamansi or matagal na nababad sa init, once na yan ay inulan o malakas na ulan, kumbaga nadiligan, siguradong lalabas at lalabas yung mga bulaklak. Yun yung tinatawag na pagpapastress ng kalamansi. Ano? Hanap tayo ng maraming bulaklak para kitang kita. So ito guys ay pa 2 taon ako ng Diyos sa darating na December. Yan. Yan o, dami. So itong mga bulaklak na hindi yan lahat tutuloy or mabubuo. So meron tayong tinatawag na So speaking of pollinator, yan, mga bubuyog, putakti, yan. So mas maganda dito pala sa area kapag meron tayong tinatawag na stingless bee, yung mga walang puwit. Ayan o. Yan sila yung mga pollinator. Yan. Dapat marami sanang ganyan sa area. Mga sila yung nagtatransfer ng mga pollen grains. Yan. Para mabuo. So shout out, hello Jairo. Jairo. Itong si Jairo na to, yung aso namin. Galing to sa may to. Pinunta nila misis noon. Yung farm din. So ayan. So yun lang. So, marami pa namang pitasin na bunga. Yung mga bunga ng tag-init. Talagang dilaw. Pero yung katas yan, marami yan. Yan o. So magsisimula itong mag-green. So yung panahon na yan o, papasok na yung tag-ulan talaga. Yan. So yan. Kaya lang muna ang aking update dito sa aming backyard calamansi farm. So makakabawi na rin tong mga kalamansi na to. So far wala namang namatay. Yan. So maganda to yung mga kalamansi sa mga restaurant, mga kalamansi juice, mga sausawan, lumi, paris. Yan. Ayan, dami pang bunga. Hindi ko alam to kung makaka-recover pa yung mga nanilaw, pero tingin ko hindi na, as is na yung kulay niya. So hindi rin kayo makapag-abuno kasi nga sobrang init, hindi sapat yung supply ng tubig. Sayang lang, masasayang lang. So ito,
once na dumating yung tag-ulan, papaayos natin to yung mga kanal. Yan mga kanal, mga kinaskas ng manok. Tayo taga-paayos, mga manok taga-kaskas, taga-sira. So yun, preparation yun para sa susunod na tag-init. Bale, kung hindi kakayanin ng balon, bubutas tayo ng panibagong deep well. Yan. So alam mo na guys, ang aking update dito sa aming mumunting kalamansi farm sa likod ng bahay. Ito lang ang laki ko na iba-vlog kasi nga ito yung malapit sa bahay. Sa ibang area, so maswerte nang mapuntahan. Yung isang area nga ninanakawan eh. Hindi, wag lang kayo magpaabot. Doon tayo magkaabutan. Barangay ang abot nyo. So yun lang muna guys, ang aking update. Bye bye.